Kaya po napakahirap ng ganitong sistema. Kaya naranasan ko rin ho yan. Maniwala po kayo sa hindi. Naranasan ko rin yan. Dahil sa ngayon, kailangan talagang tanggapin. Alam niyo po ba? Sabi ko doon sa katol ko, okay lang. Wala namang masama about sa sharing sa ganyan eh. Dahil nagbibigay ka lamang ng mga tips para sa mga taong gumawa ng ganyang pagmamahal sa iyo. Ang masakit pa diyan, bago sila nagkahiwalay, maraming mga masasakit na salita ang sinabi sa kanya ng ex niya. Hindi po niya alam sa anong dahilan. Ang lagi lang daw po niyang sinasabi yung hindi raw siya magkakaganon kung hindi sa ginawa ng pamilya niya. Mali po yun. Hindi ba niya alam sa bawat pangyayari ng isang tao, may mga plano ang Panginoon Diyos kung bakit gumawa ng isang bagay na ganon. Yun ang magiging sandigan niya para mapatunayan niya na talagang mahal niya ang isang tao. Pero hindi. Naging marupok siya, di ba? Hindi niya inisip yung mga bagay na ginawa ng kanyang partners noong time na pinagtanggol siya ng sa pamilya niya. Diretsahang sinabi sa pamilya na mahal niya at huwag niya lang gaganunin. Of course, masakit din sa kay Tol ang pangyayari dahil nakapagitan siya sa dalawang bato. Mahal niya sa buhay at siya. Pero she is matured enough. Kumbaga alam na niya ang tama o mali. Dahil ang pamilya kahit anong mangyari, tatanggapin siya. Tatanggapin niya siya na kung ano man, kung mahal niya ang isang tao, tatanggapin niya yun dahil pamilya. Di po ba? Pero sinabi ni Tol sa kanyang ex, sinabihan niya ang kanyang pamilya na mahal niya, kaya wag niya naman nilang ganunin at irespeto. Pero hindi naniwala, sabi Ronix. Alam niyo po ba, ang hirap po talaga ng magmahal, ano? Ang hirap po ng sitwasyon. Ang sakit-sakit po. Ako po, damang-dama ko po yung kalooban nito sa pangyayari. Dahil naranasan ko po talaga lahat ng yan. Sa edad ko pong ito, maniwala po kayo sa hindi. Marami na po ang mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Ang hirap po talaga ng ganyang makatagpo ka ng isang mamahalin na hindi mo pala alam sa bandang huli kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo, kung sino pa yung binigay mo ng buong-buo ang puso mo, siya pa ang sobrang mananakit sa'yo. Napakasakit po, di po ba? Kung sa iba po dumapo yan, baka po maloko na. Wala nang ginawa kundi magmukmok, umiyak. Kawawa naman po. Pwede niyo naman pong sabihin, ex, pwede mo naman sabihin na sa isang taong totoong nagmamahal, you want to be honest yourself. Pwede mo naman sabihin sa kanya na mag-usap kayong mabuti na talagang hanggang doon na lang ang feelings mo. Huwag mong paraanin sa galit, sa paghihiganti. I'm sure hindi ka rin sasaya. Dahil meron kang isang taong sinaktan
Meron ka isang taong na alam mo na sobrang niyang minahal, pero ang ipinalit mo, pananakit ng damdamin. Pwede mo naman din sabihin sa isang tao na kausapin uli ng mabuti at sabihin na kailangan nyo ng space. You want to decide to each other well, na magkaroon kayo ng desisyon na kung talagang kayo, wag mo na lang sabihin na paasa, mahal kita, balik na tayo, sorry sa lahat. Wag ganun. Kailangan mo talagang panindigan mo. At higit sa lahat, siguro hindi ka naman na bata para makapag-isip ng mga ganyang bagay. Di po ba? Kasi sa nangyari po dito sa katol ko, talaga naman po, halos nag-iiyak po siya sa tawagan namin. Pati tuloy po ako naiyak eh. Kasi relate po ako doon sa nangyari eh. Pero mas matindi po yung sa akin talaga. Pero wala akong ginawa kundi kapitan ko si Bossing. Siya po madalas kong tinatawagan ngayon. Wala po akong ibang ginagawa kundi po every time, every day, siya po lagi yung kinakausap. Kaya tol, kapit ka lang sa kanya. Pasasaan pa, naiintindihan kita, hindi mo muna siya mapapatawad ngayon. Pero darating ang time na kaya mo rin siyang patawarin. Kaya nga, doon po sa mga nagpapaasa sa pagmamahal, wag po tayong ganyan. Bigyan po nating respeto ang taong nagmahal ng totoo sa inyo. Respeto lang po. Wag nating gawing biro-biro o laro o paghihiganti ang pagmamahalan dahil lang may galit ka sa pamilya nila. Wag po natin gawin yan. Dahil kahit kailan, pagtakpan mo man ang sarili mo, babalik at babalik pa rin ang mga nakaraan at iisipin mo ang lahat ng ginawang kabutihan din sa'yo ng totoong nagmahal sa'yo. Hindi mo pwedeng takasan. At hindi mo rin pwedeng talikuran kung ano man ang mga nakaraan nyo. Oo, nakatagpo ka man ng mahal ngayon. Pero at the time, maaalala mo pa rin ang ginawa niyang kabutihan para sa'yo. Alam mo, ang pinakamahalaga pa sa lahat, asan ka ba ngayon? Maayos na ba ang katayuan mo? Kumikita ka na ba ng malaki? Maganda ba ang nakapuntahan mong trabaho? Ganyan eh. Kaninong dahilan kung bakit nasan ka ngayon? Hindi ba? Hindi ka hihiwalay sa isang tao kung walang dahilan. Ito pa masasabi ko doon sa mga ex. Huwag nating ikahiya ang isang taong nagbigay sa'yo ng totoong pagpapahalaga. Noong time na magkaroon ka ng mga problema, I'm sure dumarating sa tao yan. Andyan siya sa tabi mo. Noong time na nag-iisa ka, andyan siya sa tabi mo. Huwag mong ikahiya. Kay matanda siya, it doesn't matter man kayo. Kay bata man siya or what, huwag nyo ikahiya. Dahil hindi naman nila kayang. Dahil ang mga taong nakapaligid sa inyo, hindi nyo naman nila alam. Siya lang ang nakagawa sa iyo ng ganyan. Oo,
Meron tayong mga pamilya sa buhay, pero iba ang ipinakitang pagmamahal sa'yo kaysa sa pamilya. Iba ang pagmamahal sa pamilya at iba ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi ba, ex? Kaya, huwag nating gawing biro ang pagmamahal. Huwag nating paasahin ang isang tao. Huwag tayong makapanakit ng damdamin ng sobra-sobra. Dahil hindi rin po ikatutuwa ng Panginoon Diyos yan dahil hindi ka naging anay sa sarili mo. Dapat, kung talagang hindi mo na siya mahal, huwag kang gumamit ng isang bagay na ikasasakit ng todo-todo ng damdamin niya. Kailangan mo ring harapin siya para mapag-usapan niyo ng mabuti. And I'm sure matatanggap niya yun. Masakit man sa kalooban niya yun. Pero wala na po siyang magagawa kasi nakapag-decide ka na. Hindi mo na dapat kailangan pang paghigantihan, hindi mo na dapat paasahin pa, hindi mo na dapat gaguhin pa. Kaya nga, kailangan mo lang siya dahil mahal mo siya. Ngayong nakuha mo na, kahit wala kang nakuhang pera sa kanya, or ikaw pa ang nakapagbigay sa pera ng pamilya niya, wala po tayo dyan. Malay natin, di po ba? Kaya lang po siya nakapagbigay sa pamilya niya, dahil yun po ang way, para ma-proof lang naman po na katunayang mahal niya isang tao. Hindi po. Ang totoong nagmamahal, ang totoong mahal ng isang tao, binibigyan ng respeto, binibigyan ng pagpapahalaga, hindi dahil sa pera lang. Kaya ka lang para mapatunayan mo lang na mahal mo ang isang tao. Hindi. Ang pera napapalitan. Pero lahat ng mga ginawa niyong pinagsamahan, nakabutihan sa hirap at ginawa, kailanman hindi na mapapalitan yan dahil nangyari na ang lahat. Sana po magkaroon kayo ng konting aral dito. Yan po. Ito po ay tips. Kung sakali man po na magmahal kayo, tanungin niyo po siya. Kung yun ang isasagot niya sa inyo, at kung talagang mahal mo siya, kumanda na po yung sarili niyo. Na hindi magtatagal ang inyong relasyon. Dahil, yun po ang sagot niya. Kailangan mo lang siya dahil mahal ka niya. That means, paasa lang po yan. Nag-gets yun na po ba ang sagot ko? Sana, sa kaprasong video na to, medyo talagang mahaba. Meron po tayong part 1, may part 2 po tayo. Hindi pa po natatapos kasi doon po tayo sa part 2 na mahal mo siya dahil kailangan mo siya. Sana po ay magkaroon ng konting aral itong video na to at maging maayos. Ito lang po masasabi ko sa nagmamahal. Lahat po ng sobra bawal. Kaya wala po akong maiano dahil parang relate po talaga ako sa nangyari na yan. Dahil hindi ko akalain na meron sa aking mag-share na ganyan. Ang hirap po talagang mag-move on at higit sa lahat magparaya. Pero kung ipagpaparaya mo ang isang taong ex na sinaktan ka ng sobra, pinaghigantihan ka, higit sa lahat, hindi ka niya totoong mahal. May purpose siya. Dahil kailangan ka lang niya. Hindi wag niyo na lang panghinayangan. Kasi, hayaan na lang natin siya na magmahal talaga ng iba para maranasan niya ang totoong pagmamahal kung ano talaga. Malay natin, di ba? God knows
Si Lord lang ang nakakalam. Pero para sa akin po kasi, pag daw po sinaktan mo ang puso ng isang tao at sobrang mong ginawa pananakit ng damdamin, sabi nila, mas magandang saktan ng physical dahil pag ikaw nasugatan, naghihilom. Pag sinaktan mo ang emotional mo, napakahirap maghilom. Sa umpisa, hilom, pero sa kaloob-looban, nandun pa rin ang sakit. Hindi mawawala yun. Di ba? Kaya yan po. Hayaan na lang po natin. Si Lord po ang nakakaalam kung sino sa inyo tol ang tama o mali. Si Lord din po ang nakakaalam kung ano talaga ang totoo at hindi. Hindi po ba? Kaya, pray lang po tayo. At yan po ang una natin. At saka, relax ka lang. Malay mo, makatagpo ka pa ng talagang higit para sa'yo. Yung talagang ka-age label mo, nakagaya ko. Ako nga rin naghahanap ako ng ka-label ko eh. Kasi, aminado rin ako yung ex ko, mas bata sa akin. Totoo yan. Mas bata sa akin. Pero, lahat ng pangunawa, understanding ginawa ko. Pero, ako na rin mismo rin yung give up. Kasi, para ma-realize din niya kung ano talaga yung totoo tama. Hayaan na lang natin, talagang ganun, wala tayong magagawa. Paano? Next time na lang po. Sa next episode po, yung pong part 2, yung paliwanag ko naman po yung mahal kita dahil kailangan kita. Have a nice day. God bless you all. At nawa po'y magkaroon po ng konting aral ito sa pag-ibig. At higit sa lahat, para maging matatag na rin po tayo kung anong dapat natin gawin. Di po ba? Bye-bye. God bless you all.